po sa lahat, ako'y babati muna sa inyo ng isang magandang hapon o gabi sa inyo. Tanong ko lang muna sa inyo, no? Para sa inyo kaya, ano ba ang pinakanakatakot ba sa tatlo? Pag-ibig ba sa isang tao? Magkautang ka ba sa pera o kamatayan? Para sa iyo ba, ano ba ang pinakanakatakot dito at bakit? Pag-ibig. Bakit pag-ibig? Pag nasaktan ka, hindi mo maanuhan kung ano mangyayari. Ganun, no? Paano? Sa tingin mo ba mahirap pa magtiwala ngayon ng tao sa panahon ngayon? O hindi naman? Hindi naman po. Bakit naman? Kasi pwede mo lahat pakisamahan. Wag lang, yung basta kang makikisama kung saan. I see. Pero sa totoo mo, mahirap pa magmahal din ng isang tao sa panahon ngayon kumpara dati? Opo. Bakit? Wala. Baka biglang iwan ka na lang sa ere. Yan talaga Madaming ano. Ay, mga ganun nangyayari, no? Pero may iba ng konting tanong, no? Mahilig ka ba manood ng balita? Pamilyar ka ba sa nangyayaring gera sa Iran at Israel? Opo. Halimbawa, kunwari, nagpapalibas ka ng oras dito. And suddenly, may nakita ka, akala mo, bulalakaw, yung pala, missile na pala, na bumagsak na lang, para hindi kakaiba yung kwento, hindi kayo natama ng missile. Medyo malapit na nga sa'yo, nagulat ka na lamang. At yung pala, hudyat na pala, na nadamay na pala kunwari ang Pilipinas sa gera. Natatakot ka ba na maaaring madamay tayo sa mga ganyan nangyayari niyan? Opo, syempre. Lahat po nandito ang pamilya ko po. Naniniwala ka bang katapusan naman ang mundo natin dahil sa mga nangyayaring gera? O naniniwala ka pang hindi pa naman ito katapusan? Hindi po. Naniniwala po sa taas po kay Lord. I see. Siya naman po nakakalam. Sa tingin mo ba patas ba ang buhay o hindi patas? Bakit? Kasi po, yung nagtatrabaho, walang halos nakikita, puro pagod lang. Yung samantalang yung iba, kahit hindi napapagod, kumikita. Minsan ba, dahil speaking na tumataas na nga kasi ang mga bilihin na, no? Mula sa langis, mga pagkain. Minsan sa sarili mo ba, naisip mo ba ang gusto mo na lumayas dito sa Pilipinas? O gusto mo pa dito sa Pilipinas kahit anong mangyari? So, kung umalis. Bakit? May anak po ako, gusto pong mabigay yung mga pangangailangan nila, gusto kong maranasan nila yung maginhawang buhay. Naintindihan ko naman, no? Pero paano kunwari, bigyan naman natin to ng ibang senaryo. No? Kunwari, may tayo kukumparang dalawang tao. Isang mabuting tao at isang masamang tao. Yung mabuti, maayos ang kanyang ugali, maayos ang kanyang karakter, pero ang problema ay siya ay laging sinasaktan, siya ay laging inaapi, at siya ay laging iniiwan sa ere. Pero mabuting tao ito. Versus yung masamang tao, masama na yung ugali, kitang-kitang pagiging masama, at ang ginagawa nila ay lagi nilang sinasaktan ang mga mabuting tao. Ang matindi pa dito, mas dumadami pa ang mga kaibigan ng mga masasamang tao na ito, at ang matindi pa dito, marami pa doon ay nagkakajowa pa kahit red flag na ugali ng tao na yon, kaysa sa mabuting tao na lagi na lang heartbroken na lamang. Madali lang tanong lang sa inyo, napapansin yung ganyang trato na yan sa totoong buhay? Ba't gano'n ang mga tao? Wala, kasi po, pag mabait, abusuhin doon. Pero ano bang gusto mo ba? Red flag o green flag? Green flag po. Okay, pero kasi ito yan eh. Naawa ka ba sa mabubuting tao? Opo. Sa tingin mo, karapat dapat bang mahalin ang mga mabubuting tao? Opo. Yun kasi ang problema, no? Di ba halat tayo tinuruan? Kung di magiging mabuti ka sa kapwa mong tao, hindi ka man nila gaganyanin eh. Halimbawa, sa totoo silang papahiya kasi marunong tayo mag-unawa sa ibang tao pero hindi tayo sinusuklayan ng tama. Sa totoo, sila dapat ang mapahamak. Kaya lamang sa panahon ngayon, baliktad na. Kung igagawa ng mabuti, sa matang iba, masama ka na. At kapag isang tayo gumagawa ng masama, parang normal na lang sa lahat-lahat. Napapansin mo ba yan? Yun kasi ang problema eh. Kung ano ang nauuso, sabi nila, yun daw ang tama. Pero hindi ibig sabihin na kung ano nauuso ay laging tama. Ang tawag lang doon ay na-influensya lamang. Kaya ang totoo, sino bang nahihirapan sa ganyang bagay na yan? Lahat tayo nahihirapan. Estado ng buhay, mayaman o mahirap, pero kahit nga lang sa pag-ugnay sa isang tao, naging mahirap na. Kaya ang totoo, lahat talaga tayo dito, talagang hindi patas talaga. Pero ngayon, para masan nyo maintindihan yan, sundan nyo na yung aking mga katanungan, no? Tanong ko lamang sa iyo, kayo ba isang mabuting tao po? Opo. Sobra. Oh, very confident. Kung ilalagay mo sarili mo from 1 to 10, 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan nyo po lagay sarili nyo from 1 to 10? 10 po. Wow, perfect 10. Para sa'yo, ano may sabihin ng mabuti? Mabuti. Yung kahit gawan ka na ng masama nila, magiging mabuti ka pa rin para sa kanila. Mahilig ka ba magbasa ng dictionary? Medyo lang po. Pero nagsusearch ka ba kay Google or kay AI kung hindi mo alam isang salita? Opo.
Bigyan kita ng konting trivia o konting kaalaman, no? Sabi po sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala kang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary, tingnan natin itong mga katanungan na to. Halimbawa lamang, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Yun ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan ang matutuwa isang bata ang magsinungaling. Kaya lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakapagnakaw ng kahit anong pera o gamit sa tanan ng buhay niyo po? Halimbawa lamang, ikaw ba ay nakapagnakaw ng lapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, di mo lang binalik, or nangopya ka o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po nung kayo estudyante. Kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong halaga? Hindi po. Nakapagpakopya lang po. Yun yung problema kasi sa totoong buhay, pag nanakaw din po Pag yan. di mo nagpakopya, may kotong. Ayun nga, kasi ang punto lamang, big deal yan kasi lahat talaga tayo, naranasan na natin yan. Kunwari lang naman, no, hindi man to exaggerate. Halimbawa, nandyan lang yung police station sa di kalayuan, no, bigla ka na lang kinasuhan ng pagnanakaw, yung pala, pagnanakaw ng sagot. Maaaring nakatawa siyang tingnan, pero sa mata ng iba, big deal yan kasi kahit maliit na bagay, ay madali tayo matukso. Paano pa kaya sa mga malalaking bagay? Kaya sana nga rin, huwag rin sana mangyari sa'yo na magnakaw ka ng pero, etc. Kasi pwede talaga masira ang buhay talaga. Kaya naman totoo, halos lahat talaga dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba yung nakaranas na magalit isang tao? Opo. Pero sa huli po, parang naano ko na rin na, one time po nagsimba ako, tapos nagano po yung pare, sabi ko, ba't po ako magagalit? Pero, lumalala bang stress mo pag nagagalit o hindi naman po? Hindi naman po. Pero syempre, halimbawa, kunwari sinasaktan ka o niloloko ka ng isang tao, no? Syempre, kalau ko naman sabihin, hindi ka nasasaktan, pero sa ng puso mo, parang gusto mo nang manampal ng tao, pero sa isip lamang. Hindi mo talaga siya gagawin. Kaya lamang may nagsasabi po, hindi natin po kailangan pumatay o manampal ng tao sa harapan o sabunitin isang tao, no? Ang kailangan mo lang pala ay magtanim ng galit sa isip lamang. Kaya lamang, lahat talaga tayo dyan ay guilty. Ngayon sa tingin nyo, ito pa, nagagamit nyo minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Halimbawa, naglalakad ka lamang, bigla kang nadapa, napa-OM, alam nyo na yun? Hindi naman po. Never mo pa nagagamit yun, yung nadapa ka lamang, kahit Tagalog. Pero familiar ka doon sa naririnig mo nun. Opo. Well, mabuti hindi mo ginagawa yan kasi totoo, yun ay pambabastos or blasphemy. Imagine mo, kunwari, may nakita isang tao, naglalakad lamang, biglang nahulog lang yung cellphone, napa-OM, alam mo na, parang minura mo ang Diyos sa walang kabuluhan, di ba? Kaya ang totoo talaga, ang tawag doon ay blasphemy, and unfortunately, may mga tao talagang guilty dito. Pero ito po, nare-respeto nyo ba ang magulang nyo lagi o minsan may mga away nangyari? Nire-respeto ko po. Pero may mga away ba nangyari? Hindi naman. Hindi po ako naimik pagka inaano po. Kahit nung bata ka pa? Tahimik lang po. Sigurado? Napapalo. Oo, napapalo. Sabihin, maaaring di natin nasusunod ang Gusto. yung gusto ng magulang. Para lang kasi maintindihan nyo, when you say kasi honor your mother or father, ibig sabihin dapat walang away, walang issue, automatic, nasunod talaga tayo sa magulang natin. For sure naman, lahat tayo dyan ay guilty kasi kahit nung bata pa, siguro gusto mo ng candy, ng katantrums ka na, hindi ka pinagbigyan, no? Isang hudyat lamang na hindi natin nasusunod ang ating mga magulang. Kaya unfortunately, parang lahat talaga tayo dyan ay guilty talaga. Pero nililawin ko po sa inyo, hindi ko yung hinusgahan, hindi ko yung sinisiraan. Kasi yung tanong na yan ay tanong po ng lahat sa atin. Para po yung salamin yan. Kayo ba'y tumitingin sa salamin? Opo. So parang ganun din po yan. Tinitingnan ko talaga tayo isang mabuting tao. Sabi mo kanina, perfected ka. E sa tingin mo kaya, halimbawa harap tayo sa Panginoon sa tinatawag na Judgment Day. Sa tingin mo, guilty ka ba sa nagawa mong kasalanan o inosente kayo sa harap ng Panginoon? Guilty. Sa tingin mo, saan tayo pupunta kunwari pag kayo namatay halimbawa? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lang naman. 50-50. Sa 50-50 na. Opo. Okay, naiintindihan ko naman, maaaring nasa gitna. Pero halimbawa lamang, kunwari may isang kriminal. Halimbawa, nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nung nahuli siya ng mga pulis at siya dinala sa korte, ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po sa nagawang kasalanan. Parang 50-50 naman siguro.
Baka naman po hindi sa kulungan. Baka naman po sa kulungan. Baka naman po ayusin na lang po natin. Pero sa totoong buhay, sasabihin ng judge, walang 50-50. Pag may nagawa kang kasalanan at may ebidensya laban sa iyo, automatic, kailan talaga niya pagbayaran, kailan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Ngayon po, yung sinasabi ko po kasi, parang ganyan din ang sinasabi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga tao ng sinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at yung po mga nagawang kasalanan, magaan man yan o mabigat, ginawa natin o sa isip lamang, pero sa mata ng Panginoon ay walang marating sa langit. Hindi makikita ang kailan ng Diyos kung hindi tatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo ba nag-aalala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo po ay sa impyerno pupunta, subalit hindi lang po kayo, lahat tayo kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba nag-aalala sa sinasabi ng Biblia? Opo. Ano man po mangyari, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, bigla lang itong interview na to at bigla lang kayo dumating dito at nagtanong po ako dito, no? Pero don't get me wrong po, wala po masamang intensyon at ako lang po ay nagmamalasakit lamang bilang isang Pilipino katulad nyo. Tanong ko lamang sa'yo, at napansin ko hindi mo to pinili, no? Natatakot ka ba sa kamatayan? Opo. Halimbawa, gusto mo mabuhay ng napakahabang panahon, ilang years gusto mo magtagal dito sa Earth? Hanggang po siguro lumaki yung dalawang bata. Siyempre, wala naman siguro masama dyan. Kung narin mag-offer sa'yo ng 100 years, tatanggapin mo ba? Pwede po. Oh, pero alam mo ba hanggang kailan ka magtatagal dito sa mundo na to? Hindi po. Diba? Hindi ka tinatakot, no? Huwag naman sana, bigyan sa kita ng interview, bigyan ka bagsakan ng puno, o huwag naman sana, habang kayo pa uwi, bigyan ka ng masagasaan, pero God forbid, sana walang mangyaring masama. Dahil bakit? Siyempre, nung habang tayo nag-uusap, meron ka palang anak, so siyempre gusto ng mga anak, may makita silang buo ang pamilya nila. Diba? So, yun yung punto. O wag naman sana, kala mo bulalakaw yung pala missile, no? Hindi natin talaga alam. Kasi ang buhay lang talaga ay maiksi lamang. Kaya lamang ito yung problema. Sabi kasi sa Bible, ang kabayaran po sa ating nagawang kasalanan talaga ay kamatayan. Pero don't get me wrong po. Hindi ibig sabihin po ito, dahil ikaw ay guilty sa nagawang kasalanan, mamaya, patay ka na. Hindi po ganun yun, ha? Pero ang Panginoon po ang naglikha ng buhay, at siya rin po ang may karapatan na bawiin din ang buhay ng isang tao talaga. Kasi ang punto lamang, hindi kayo AI generated, ang inyong background ay totoo, hindi po yan peke. So sa madaling salita lamang, binibigyan pa tayo ng Panginoon napakaraming chances. Imagine mo may gera sa Iraq-Israel, pero hindi tayo nadamay. Yan ang dahilan kung bakit kahit galit ang Panginoon sa mga kasalanan pinagagawa natin, at wala talagang mabuti sa atin, kasi tayo bagsak talaga sa standards ng Panginoon, pero may isang salita na magbabago sa lahat-lahat. Nalagay salitang mercy, M-E-R-C-Y. Opo. Ano sa Tagalog mo? Pag-asa? Hindi, hope yun eh. Nagsisimula sa letter A. May nag-coach na. Naringin man salitang awa. May nagsalita na dito, no? Kayo ba nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. When you say kasi mercy o awa, yan yung paghingi ng tulong sa Panginoon. Yan yung inamin natin tayo po yung makasalanan. Inamin natin tayo po yung mahina at tayo po yung humingi ng tulong sa Kanya. Hindi po yan kahinaan. Para mas nyo maintindihan yan, ay parang ganito. Di ba pag tayo may nagawang isang kasalanan, di ba deserve natin ang parusa? Diba? Kasi may mali talaga tayong ginagawa, kaya may consequences. Pero yun nga, uulitin ko ulit, ang kabayaran po sa tinagawang kasalanan ay kamatayan. Pero hanggang ngayon, buhay pa kayo. Ibig sabihin, dahil ang Panginoon po ay mahabagin din. Ibibigay pa rin niya ang mercy dahil kailangan po ito ng mga tao. Yun yung dahilan kung isang resulta kung bakit tahimik dito, walang gera. Kasi yun yung dahilan kung bakit kinakapasyal dito sa lugar na to, kasi dahil yan sa awa ng Panginoon. At yun yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon pa ng Holy Week, di ba? Kasi kung walang ganyan, patay na talaga tayo. Hindi na natin yan ma-observe yan lahat-lahat. Pero dahil sa mercy o awa ng Panginoon, dito na po magbabago ang lahat-lahat. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po yung makalispo sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Meron siyang ginawa para hindi tayo mapahamak. Niligtas, nagsakripisyo. So yun nga, di ba? So, kilala naman si Jesus Christ, no? So, nagdaan namang yung Holy Week, di ba? So, tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero yun nga, ang Panginoong si Kristo po
Siya po ay nagkatawang tao 2,000 years ago. Siyempre, hindi pa tayo nabubuhay yan. Pero nung nagkatawang tao po si Jesus, wala siyang hinangad kundi mahalin lahat ang mga tao tulad natin. Nagbahagi lang siya ng katotohanan, nagmalasakit siya, pero later on, pinatay siya ng mga tao. Sa anong dahilan? Wala. Nagbahagi lang siya ng katotohanan at ayaw lang tanggapin ng tao na may mali silang mga ginagawa. Kaya yun yung dahilan kung si Jesus siya ay tinorture, siya ay pinahirapan, at siya ay pinatay at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Nagmalasakit lamang siya. Pero hindi na siya pinagbigyan ng mga tao. Pero noong pa man, si Jesus ay Diyos na. Kaya nga siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas sa isang tao, wala yan sa mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay nasa regalo o biyaya ng Panginoon. At para daw tayo maligtas, may binigyan Panginoon na dalawang regalo. Una, yung salitang repentance, Naririnig lang po. pero hindi mo sure sa Tagalog. Sa Tagalog po, ibig sabihin niyan ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa lamang, kapag ikaw ba'y nagkalagnat, maapunta ka ba dito sa lugar na to? Di ba? Hindi mo magagawa yun. Ang ganda-ganda ng panahon, no? So, pag ikaw nagkasakit, gusto mo laging gumaling. Pag ikaw may nagawang kasalanan, talikuran ang kasalanan, lumayo sa kasalanan, at babaguhin ating kaisipan. Yan yung pagsisisi. Lumayo sa kasalanan at baguhin ang kaisipan sa tama. Yan yung change your mind and turn away from sin. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagating ng bagay na yan, repentance and faith, ay pwede kayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na lang ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya akong totoo sa ating napag-usapan po? Nagsasabi pa ng totoo. Sa tingin nyo po ba, pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Siguro po. Pero okay lang po ba magtanong, hindi mo wag na sana kayo kayo ba yung na-offend ko ba kayo sa ating napag-usapan? Hindi naman po. Hindi naman po. Meron kayong Bible sa inyong mga bahay? Maliit lang po. Pero nakapagbasa ka ba araw-araw? Hindi po. Ganito lamang yan. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain. Di ba? Araw-araw yan. Kasi kung hindi, magkakasakit po tayo. So sana po, mabasa natin kanyang salita araw-araw kasi yan ang love letter ng Panginoon sa ating lahat. And speaking, nabanggit mo, meron ka palang dalawang anak, no? Maganda rin kung may bahagi mo din sa kanila, hindi lang pag-ibig mula sa inyo, ang pag-ibig din po ng Panginoon. Kasi kailangan din po nila, para pag sila'y lumaki na sila, kaya nilang labanan ang nangyayari sa paligid. At hindi sila maliligaw ng landas dahil sa kasalanan tukso. Lagi nilang alalahanin nila lagi ang Panginoon. Kasi sa henerasyon po natin ngayon, ang titindi na ng mga tukso. At maraming pababata-pabata na ang ginagawang normal na lang gumawa ng kasalanan. At syempre kayo, bilang kayo rin isang magulang din, sana magabayan po natin maigi rin ang mga bata. Kasi napakatindi na talaga ng henerasyon yun. Hindi kagaya dati, simple lamang itong mga ganito, okay pa. Pero sa kanila, pag narinig itong mga ganito, kailangan pa ng puspusan na makita nila, na malaman nila ang katotohanan, pero sana wag sana gumawa muna ng kasalanan para lang magising sila sa katotohanan, di ba? Pwede naman silang gumising sa katotohanan kung nakikita nilang seryoso ang mga taong may nagmamalasakit. Yun lang kasi ang pinakamabigat talaga eh. At yun yung sana makilala natin Panginoon sa kanyang mga salita. Bilang pagkatapos po ang masamang balita, lahat tayo po ay guilty. Lahat po talaga tayo hindi mabuting tao. Kaya from 1 to 10, perfect 10. Ang totoo, perfect negative. Kasi bagsak talaga tayo sa grado ng Panginoon. Ganun kastataas sa standard ng Diyos talaga. Kahit po mga anak po nyo, for example, guilty rin yan sa harap ng Panginoon. Kasi nga, dala-dala po ang kasalanan na nagagawa talaga ng mga tao. Pero mabuting balita, kahit na impyerno, marami naman maliligtas. Hindi po nilimit lamang sa 10,000, 100,000, wala. Marami naman maliligtas, hindi nga na po lahat. Siyempre maganda po, at wala naman sigurong masama kung ang hangarin po ng isang magulang, hindi lang siya maliligtas lamang ng Panginoon, pati mga anak niya, mga kamag-anak, why not? Kung lahat po talaga tayo ay nagsisi talaga sa kasalanan, at nanampalataya sa Panginoong Hesus lamang. Kasi pag nagating dalang bagay na yan, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayo ang bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigadaan natin, meron pong pag-asa.
Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming sa dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala naman po. So, walang katanungan po. Ito na lang yung napakaisi ko na lang pong mensahe bago po matapos lahat-lahat, no? Ika nga sabi ng maraming tao, ang pinakamatinding pwede mong ipamana sa mga anak o sa mga sunod na henerasyon ay edukasyon, no? Pero para sa akin, hindi lang edukasyon po. Sana, ang maisama din ay ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Hindi lang yung ay may Diyos lamang, kung hindi isinasabuhay ang salita ng Panginoon. Kasi yan ang kanilang magiging sandigan nila at yun yung magiging pag-asa nila. Kasi pwede talagang dumating na lahat po tayo lilisan sa mundo na to, tapos yung mga susunod na henerasyon o mga anak nyo, may iwan. So instead na hindi sila mabahala, makita nila ang pag-asa nila ay nasa Panginoon pa rin. Diba? Kaya nga lahat ng Pilipino, kahit may gera o may trahedya o may mga delubyo, nakangiti pa mga Pilipino, di ba? Ibig sabihin, gano'ng kataas ang pag-asa natin. Dahil nga, nakaukit kasi sa Panginoon. Sabi niyo rin kanina, nagtitiwala kayo sa taas. Ganon tayo kataas ang ating pananampalataya natin sa Diyos. Ang kailangan natin, itama lang natin kung sino ba ang Panginoon sa buhay natin. Kasi yan yung magiging gabay natin para hanggang sa huli, nasa finish line tayo. Ibig sabihin, kung anong edad naman tayo dumating sa ating kamatayan, nakita na natin na ito palang Panginoon, ang Panginoon sa Kristo na ang naging sandigan natin. Ibig sabihin lamang po niyan, nagtiwala tayo hanggang sa huli dahil sa Kanya lang. So maraming salamat dito po. Mag-ingat po kayo. Stay safe po sa inyo. God bless po sa inyo. And stay rehydrate po kasi talagang sobrang init talaga ng panahon. No? So maraming salamat at ingat po kayo. Thank you po. Thank you po.